tungkol dito kay Marcoleta? Ha? Bakit natin nasabing pwedeng musibak sa Senado si Marcoleta? Pag-usapan natin yan, mga kapunyog, mga kababayan. No? Bakit pwedeng masibak? Bakit pwedeng masibak si Marcoleta? Ano po yan, mga kapunyog? Unang-una, itong pangyayaring ito ay kagagawan niya ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Yung kanilang ginawa na yan, yung ginawa ni ni Marcoleta, unethical yan sa isang senador, mga kamunyog. Unethical yung ginawa na yan ni Marcoleta. Kasi ayon dun sa sinabi, yung binunyag ni Orly Gutesa, tinuruan siya nila, kumbaga sinabihan siya nila Mike Defensor, ang mastermind ng kanyang pagsisinungaling ay itong si Marcoleta at si Mike Defensor. Yan yung ibinunyag ni Gutesa. Ibig sabihin, nung mga panahon na yan, kung maaalala natin, si Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee sa Senado. Kasi nung panahon na yan, ang president ng Senado, ang Senate President ay si Chis Escudero. Yung mga pro-Duterte na senador, sila pa ang namumuno sa Senado noon. Sila ang nasa leadership. Blue Ribbon Committee Chairman, itong si Marcoleta, Senate President si Chis Escudero. Live ito, Kapunyog Piluso Potasio. Ngayon, anong ginawa ni Marcoleta? Ang ginawa ni Marcoleta, sinurpresa yung Blue Ribbon Committee. Hindi alam ng mga members ng Blue Ribbon Committee na may ipipresent na testigo si Marcoleta. Ito nga si Gutesa. Sinurpresa niya yan. Bigla na lang yan sumipot doon sa pagdinig ng Senado, ng Blue Ribbon. Wala namang nagawa yung mga members tulad ni Senador Ping Lacson ay kasi ang chairman si Marcoleta eh. At saka ready na yung affidavit ni Gutesa. Anong araw ba yun? September 25, 2025 yata yun kung hindi ako nagkakamali. So anong nangyari? Biglang present ni Marcoleta yan si Gutesa. Sa katunayan, nung nagsasalita na si Gutesa, may mga sinasabi ito na wala doon sa affidavit. Sabi ni Marcoleta, huwag ka kasing mag-adlib. Sundin mo lang kung anong nakalagay dyan sa kung ano lang nakalagay dyan sa sinumpaang salaysay mo. Huwag kang mag-deviate dyan. Imagine, yun yung sinasabi ni Gutesa, napagalitan pa siya ni Marcoleta. Kasi ang nag-prepare talaga ng kanyang sinumpaang salaysay ay si Marcoleta at si Mike Defensor. Miniting sila. Isang araw bago yung pag-appear ni Gutesa, minute siya ni Marcoleta at saka ni Mike Defensor. Binasa ni Marcoleta yung ginawa niyang yung affidavit niya. May mga siningit doon si Marcoleta. Pagkatapos kinaumagahan, sumipot na si Gutesa doon sa Senado. I-present na ngayon ni Marcoleta. Kaya si Marcoleta, kumbaga, at saka si Defensor, sila ang promotor ng pagtistigo ni Gutesa. Pero sila rin ang nagturo dito kung anong mga sasabihin. Mga kapunyog, mga kababayan. So bakit pwedeng matanggal niyan sa Senado si Marcoleta? Ethical yan. Ethical yan sa isang senador. Kung linuko dyan ni Marcoleta ay yung Senado at yung Blue Ribbon Committee, linuko niya. Chairman siya ng Blue Ribbon Committee, nag-imbento ka ng testigo. Nag-imbento siya ng testigo, mga kapunyog. Hindi naman totoo yung testigo niya, yung lumalabas dyan. Kung papaniwalaan niyang mga binubunyag na yon ni Gutesa. Kumbaga, tinuruan siya ni Marcoleta eh. May chairman ka ng Blue Ribbon, tapos ikaw yung magtuturo sa isang testigo kung anong sasabihin. Yun ang nadinaano ngayon. Pag napatunayan yan, unethical yan. Mga kapunyog, ang senador, hindi yan impeachable official. Pati pareho din yan ng congressman. Ang mga members of Congress, House of Representatives man yan o Senate, hindi yan impeachable official.
ibig sabihin pwede silang matanggal sa pwesto. Sa paanong paraan? Ireklamo mo sa Ethics Committee. Kung mabigat ang kanyang ginawa, ay pwede siyang matanggal. 2/3 na boto ng kanyang mga kasamahan. Halimbawa, si Kiko Barsaga, o di ba sinibak ng ano yon, sinibak ng House, mayroong ethics complaint sa kanya. Pagtatapos sa ethics complaint, nagpa siya yung ethics committee na irekomenda sa plenaryo na siya isibakin. Sinuportahan ng more than 2/3. Yan ang kailangang boto, 2/3. Ito rin si Marcoleta. Yung ginawa niya na yun, ano yun eh, unethical yun. Oh, pag napatunayan yun, na talagang itong si Gutesa ay tinuruan ni Marcoleta na magsinungaling. At siya mismo ang promotor niyan, mastermind niya. Ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. Tapos ganun ang ginawa mo. Linuko mo ang Blue Ribbon Committee bilang chairman. Linuko mo rin ang Senado. Yan ay unethical. Dapat kang sibakin bilang miyembro ng Senado. Kaya sa totoo lang mga kabunyo, yung ganung ginawa ni Marcoleta, kung matino ang ating Senado, dapat disiplinahin na nila, tanggalin na nila yan si Marcoleta. Kaya lang ang problema kasi dyan, paano mo makukuha ang 2/3 na boto? Kasi pag nag-expel ka ng miyembro ng Senado, ha? Pag nag-expel ka, 2/3 ang kailangan na boto. Eh mukhang mahirap-hirap kasi kung pareho din yan sa impeachment, ang 2/3, 16. Eh siyempre, ang mga kasama ni Marcoleta, hindi naman yan papayag na sibakin siya. Pero sa totoo lang, yung ginawa niya na yan, na chairman ka ng Blue Ribbon Committee, tapos ikaw yung nag-produce ng testigo, tinuruan mong magsinungaling, siya yung gumawa ng ano eh. Siya daw yung gumawa, ayon kay Gutesa, ang gumawa ng affidavit niya ay si Mike Defensor. Saka yung manugang ni Mike Defensor, yung nagngangalang Mark. Saka si Gutesa ay si Marcoleta. Ngayon, yung bang ginawa na yan ni Marcoleta ay ano, pwede siyang ma-expel? Yes, unethical yun. Hindi gawain yun ng isang matino at responsableng senador. Nag-produce ka ng testigo. Di ba? Mga kabunyog, hindi po si Lacson ang chairman ng time na yan. Si Marcoleta pa. Si Marcoleta. Ha? I-present niya ni Marcoleta eh. I-present niya ni Marcoleta si Gutesa. Kaya lang pagkatapos na ma-present yan, na ano na natanggal na si ano. Si Lacson na ang chairman ng Blue Ribbon during that time. Anyway, kahit pa sabihin natin hindi siya chairman, pero member siya ng Blue Ribbon. Bilang senador, hindi ka dapat nagsisinungaling. Hindi ka dapat nagiging kasangkapan sa pagsisinungaling. Ay dito ang sinasabi ni Gutesa. Ano siya eh. Si Marcoleta at saka si Mike Defensor ang mga promotor sa likod ng kanyang pagtestigo. Sila ang nagsabi sa kanya kung anong mga sasabihin niya. Kita nyo, kahit hindi siya ang chairman, ang punto dito, nag-present siya ng testigo, mga kabunyog, mga kababayan, ng nagsisinungaling. At siya ang nagturo dito na magsinungaling. Yan yung ano. So kung ganyan ang ginawa ni Marcoleta, hindi naman kailangan siyang i-impeach kasi hindi naman impeachable official yan. Madali lang yan matanggal bilang senador. Irereklamo lang yan. Irereklamo lang yan sa Ethics Committee. Kaya lang ang tanong, pag nandyan ba sa Ethics Committee, irerekomenda ba ng Ethics Committee na matanggal yan sa pagkasenador? No? At pagkatapos, pag nirekomenda yan, magbubutuhan ang plenaryo. Ibig sabihin yung lahat ng senador. Kailangan makuha 2/3. Doon medyo mahirap-hirap. Doon ang medyo mahirap-hirap, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi ang 2/3 ay 60. Pero ang sinasabi ko lang, kung matino itong Senado natin, hindi nila papalampasin yung ginawa na yan ni Marcoleta. Ano yan? Ang parusa dapat sa ganyang ginawa ay pag-expel mismo sa Senado. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa totoo lang. Ngayon, ito namang manugang ni Mike Defensor.
Bakit sinasabi nating malaki ang problema ng manugang ni Mike Defensor? Mga kabunyog, ayon sa testimonya ni Gutesa, ang mga tatlong tao ang gumawa ng kanyang sinumpaang salaysay o yung affidavit niya. Si Mike Defensor, si Marcoleta, at yung manugang ni Mike Defensor. Ang pangalan ng manugang ni Mike Defensor ay Mark. Hindi natin alam yung apelyido. Kaya matindi rin itong si Mike eh. Matindi rin itong si Mike Defensor. Lahat ng pamilya niya nasasangkot sa mga pinagagawa niya eh. Itong si Mike, hindi pinoprotektahan yung pamilya niya. Di ba yung kaso doon sa yung ni-raid na KTV bar at saka hotel, yung pag-aari nila Mike Defensor, sangkot din doon yung asawa niya at anak. Di ba? 2 anak yata ni Mike ang sangkot doon. Yun, hindi pa yun nare-resolve, pero qualified human trafficking yun. Tapos ngayon na naman, ang nasasangkot na naman dito, ayon kay Gutesa, ang nagtatype yata nung ginagawa yung kanyang sinumpaang salaysay ay si Mark. Ang Mark na yon ay yung manugang son-in-law ni Mike Defensor. Matindi ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, anyway, ano naman ang posibleng maging kaso doon sa manugang ni Mike Defensor? Sabwata nila yan, conspiracy yan, para magsinungaling si Gutesa. Pwede silang makasuhan yan. Kung pwede sa kanilang magkaso, ang Senado mismo. Ang Senado mismo. Kaya sa totoo lang, nakakulong na ngayon si Mike Defensor at si Marcoleta. Marami pa rin silang kinakaharap ngayon na kakaharapin pang mga problema. Itong binubunyag na ito ni Gutesa. Siyempre, may karapatan din sila Mike Defensor at Marcoleta ang magsabing hindi, sinungaling yan si Gutesa. Di i-counter nila. I-counter nila. Sige, magpalabas sila ng mga ebidensya nila na nagsisinungaling si Gutesa. Pero siyempre, dito, ang binubunyag ni Gutesa dito, na siya ay kumbaga na pressure, pinangakuan ng bayad, papag-aralin yung kanyang mga anak, may pera pang ibabayad. Kaya siya na nakumbinsi nila Mike Defensor na pumirma doon sa sinumpaang salaysay. Pero ang naglagay kung ano ang mga sasabihin niya doon ay si Marcoleta. Saka si Mike Defensor. Ang nagtatype naman kung anong ilalagay doon ay yung manugang ni Mike Defensor, yung Mark. Kaya manugang ni Mike Defensor, maiipit na naman dyan. Napapangalanan na naman yung manugang ni Mike. Doon sa raid sa KTV bar, yung human trafficking, doon sa Pasig, anak ni Mike Defensor ang nasasangkot doon sa kayong asawa niya. Dito naman, ang nasasangkot naman dito, ang pinapangalanan ni Gutesa, yung manugang ni Mike Defensor. Ano ba yan? Nakakulong na si Mike Defensor, tapos yung mga pamilya niyan, ang dami ngayong kinakaharap na problema. Tungkol doon sa problema sa Pasig, hindi pa yun nare-resolve Pwedeng lumabas pa ang desisyon ang doon. Mukhang kung ang nagsampa ng reklamo doon, NBI, sila Director Matibag. Kaya lang parang natigil muna dahil nakakulong na si Mike. Pero, ibang klaseng kaso yun. Ito kasing nakulong ngayon na kaso ni Mike Defensor, plunder ito yung sila ni Marcoleta yan. Pero pagdating doon sa Pasig, iba yun. Qualified human trafficking yun. Kaya lang, ngayon na naman, yung manugang na naman ni Mike, na-involved na naman. Medyo pahirap ang sitwasyon nila Mike Defensor. Itong si Marcoleta, rin yan. Sa harapin niya rin yan. Pwedeng may mag-file ng ethics complaint yan sa Senado. Hindi lang, kahit yung pwede naman ang ethics committee, motu proprio. Ang ibig sabihin ng motu proprio, kahit walang mag-file ng ethics complaint, kung nakita ng ethics committee na may paglabag
sa kanilang etika. Kasi unethical yung ginawa na yun. Unethical yung ginawa na yun ni Marcoleta. Kasi magpuproduce ka ng testigo. Tuturuan mong magsinungaling. Ha? Yan yung yan yung problema diyan. At si Mike Defensor naman, yung kanyang manugang ang napapangalanan, yung Mark. Kaya ito, nakakulong na si Gutes, nakakulong na si Marcoleta, nakakulong na si Mike Defensor, pero marami pa rin silang kinakaharap na problema. Bawat araw may nadadagdag sa problema nila. Nakakulong sila dahil sa plunder. Pero itong kay Gutesa, panibago na naman ito, kakaharapin na naman nilang problema yan. Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan, medyo mabigat. Kaya, masyadong si Mike Defensor, ano yan, mayaman na sana yan si Mike Defensor. Kaya lang dito, nung mapasama siya sa Duterte, mapasama siya, parang katulad din ito ni Loren Ligarda, no? Mga kabunyog, mga kababayan, ang yaman na sana nung anak ni Loren, si Leandro, bilyonaryo. Si Mike, malamang bilyonaryo na rin niya. Kaya lang, sumama sila sa Duterte at ito na ngayon, ang dami na nilang problema. Ang dami na nilang problema. Siyempre, galit si Mike sa mga nangyayari na yan. Kaya lang, ganyan talaga eh. Ang buhay ay weather lang. Nung panahon ni Gloria, ginawa rin nila yan. Ngayon, siyempre, pag may nakuha sa yung pag may nakuha sa yung ebidensya at may ginawa kang krimen, kakasuhan ka. Kung wala siyang ginawang krimen, sila ni Marcoleta, hindi naman sila makakasuhan. Kahit naman matikusin nila ang administrasyon, kung wala namang makukuhang boto sa kanila, wala namang mangyayari diyan. Tingnan niyo nung mga panahon ni Duterte. Ano yan? Ang ginagawa din ni Duterte noon, nag-iimbento ng mga kaso. Kaya lang ang pagkakaiba kasi noon kay Duterte, nagtatanim ng ebidensya, katulad yung ginawa kay Laila de Lima. Pero itong kila Mike Defensor, hindi ito nagtatanim ng ebidensya. Nandyan talaga yan. Halimbawa itong si Gutesa. Umamin lang naman si Gutesa kung anong ginawa sa kanya. Sabi ni Gutesa, alam daw kasi, yung driver yata ni Mike Defensor, yung Django, binasa ko yung sinumpaang salaysay ni Gutesa. Yung driver ni Mike Defensor, si Django, kakilala niya. Pinawagan daw siya ni Django. Kasi nga, alam na tao siya dati ni Saldico. Miniting siya ni Mike Defensor doon sa isang restaurant yata yun sa Pasay. Tapos, Japanese restaurant yata. Kasama ni Mike Defensor, yung manugang niya, yung Mark. Tapos ginawa na nila yung sinumpaang salaysay ni Gutesa. Tapos dumating na si Marcoleta, binasa. Naglagay siya ng mga pagbabago. Naglagay siya ng pagbabago. O ngayon, paglagay niya ng mga pagbabago, okay, Benny Apolonio, okay, I stand corrected. Ano daw, si Lacson na daw ang chairman ng Blue Ribbon noon. Okay. So ngayon, ang nangyari mga kabunyo, sabi ni Gutesa, pinuruan siya kung anong basta kung ano daw yung nakalagay doon sa, pinirmahan niya na. Kasi pinangakuan siya, papag-aralin yung mga anak niya, may babayaran pa siya ng pera. Yan ang nangyari. Kaya, ngayon, present siya. Si Lacson pala ang chairman noon, sabi ng ating mga viewers, I stand corrected. Pero, kahit pa chairman si Lacson, member ng Blue Ribbon si Marcoleta. Mabait naman si Lacson. Nag-o-offer ng testigo si Marcoleta, pinayagan ni Lacson. Yung pala ang nangyari, pinayagan ni Lacson. Kasi pag hindi pinayagan ni Lacson, sasabihin niya, hinaharangan ni Lacson. Pinapuelo si Marcoleta, present si Gutesa. Kaya nung sumunod na mga araw, hindi na nakita si Gutesa. Ang sabi ni Gutesa, hindi na daw siya kinukontak nila Defensor at saka ni Marcoleta. Nalagay na siya sa alanganin, nagtago siya. Pero hindi na daw siya kinukontak ni Marcoleta at saka ni Defensor. Matapos yung paggamit. Kumbaga, ginamit lang talaga siya. So ngayon, na siya, nag-recant na siya. Binabawi niya na yung kanyang pinirmahang salaysay. Yung ginawa nila Marcoleta,
ni Mike Defensor at ng manugang nito na si Mark. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan. Ha? Kaya, ano ito? Hindi natin alam kung anong plano ng Senado dyan. Pero syempre, hindi tama yung ginawa ni Marcoleta yun. hindi tama yun. Linuko mo yung Blue Ribbon, linuko mo yung Senado. Unethical yun. Dapat madisiplina siya nun. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, mabuhay po tayo. Talagang, alam nyo, yung politika sa ating Pilipinas, magulo. Magulo. Lagot sila dyan. Wala na, bumaliktad na si Gutes eh. Marami nang nagpalabas ng paganyang baliktad. Sa GMA, nagsalita na. Yan. Ngayon, binabanata ngayon siya ng mga alam niyo na, binabanata ngayon si Gudesa. Kaya sikat si Gudesa ngayon. Pero, tingnan natin na susunod na mangyayari. Antayin natin na susunod na mangyayari. Bakit? Mamaliktad na nga eh. At hindi lang siya. Pati yung 18. Bumaliktad na rin yun. Una 4. Then sumunod na yung 14. Bumaliktad na rin sila. Ang tinuturo naman nila, si Atty. Baligod, na ito palang pinagkunan ng 18, hindi lang 18 yan eh. Mga bodyguard ni Saldico. Sipin nyo, senador, ang daming bodyguard. May 100 na sinuhulan ni Atty. Baligod. Yan. Bumaligtad na rin sila. Yari na sila niyan. Si Marcoleta, si Mike, si Baligod. Barkada yan eh. Para pabagsakin si Bongbong. Siyempre hindi papayag ang Diyos. Pababagsakin mo ang nilagay ng Diyos na si Bongbong sa pamamagitan ng mga daya, pandaraya, pagsisinungaling. Siyempre hindi papayag ang Diyos yan. Kaya hanggang ngayon, presidente pa rin si Bongbong. Kita nyo? Kaya kala nila si Bongbong mahina. Kita nyo ngayon, meron nakukulong. Sabi ni Pangulong Bongbong, basta may ebidensya, doon tayo. Kung saan ang tinuturo ng ebidensya, doon tayo. Yan. Ibig sabihin, sundin ang batas. So, ang programang ang katotohanan laban sa masama ayon sa Biblia. Amen. Ito po inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Lagi kayong manalangin, kaibigan. Dahil mainit ang panahon. Nakasikat ng araw, 2 araw, sunod-sunod na. At mainit pa rin ang politika sa Senado. God bless us all. Bye.